morning po sa inyo lahat mga kapatid. Happy Monday po. God is good all the time and all the time God is good. So ngayon po ay unang lunes natin ng pag-share ng online morning devotion natin para sa buwan ng December. So ilang araw na lang po ay Pasko na. Kaya tayo po ay patuloy na samahan at gabayan ng Panginoon sa ating mga kahandaan na ating mga gagawin para ating i-celebrate ang pag-alaala sa araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus na ang dulot ay kaligtasan. Tayo po ay magpapatuloy sa ating morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ang ating pong pamagat ng pagbubulay-bulay sa umagang ito ay ang mabisang pagsunod. Ang ating pong batayang talata ay ating masusumpungan sa Mark chapter 1 verses 18 to 20. Pagkasabi niya, nito'y agad iniwan ng magkapatid ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita naman niya ang magkapatid na Santiago at Juan.
na mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa kanilang bangka at nag-aayos pa ng mga lambat. Tinawag din sila agad ni Jesus at sila ay sumunod din sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama. Salamat at purihin ng Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Mahalaga at ang mabilisan o kaagad na pagsunod sa tawag ng ating Panginoon upang maging mensahero ng magandang balita ng kaligtasan. Tinawag ng Panginoong Hesus ang unang 4 na alagad na magkakapatid na Simon, Andres, magkapatid na Santiago at Juan na pawang mga mangingisda. Ang magkapatid ay tinawag ng Panginoong Hesus sa panahon na sila'y abala sa kanilang paghahanap buhay. Sa isang panahon na pwede silang tumanggi at pwedeng sabihin nila sa Panginoong Hesus na hayaan po muna ninyong tapusin namin ang aming paghahanap buhay sa araw na ito. At pwedeng maisip natin na valid reason o valid ang kanilang pag-excuse dahil sila ay nasa panahon ng kanilang paghahanap buhay. Actually, ganyan po ang ginagawa ng ating kaaway. Sinisiksik sa ating mga isipan ang maraming mga pwede nating idahilan upang tumanggi tayo doon sa tawag ng ating Panginoon at magkaroon tayo ng mga dahilan sa ating Panginoon. Pero maganda po yung sinasabi sa Lucas chapter 9, 57 to 61. Ito po yung mga mababasa nating ilang mga naging excuses o upang sila ay magpatumpik-tumpik doon sa pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Ang wika nga, samantalang habang sila ay naglalakad, may isang lalaking lumapit sa Panginoong Hesus na nagwika na susunod po ako kahit saan kayo pumunta. At sumagot ang ating Panginoong Hesus, may lungga ang mga asong gubat at may pugad ng mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan. At sinabi ng isa na ang sabi po ay, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. At sumagot ang ating Panginoong Hesus, hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. May isa naman nagsabi sa kanya na susunod po ko sa inyo, Panginoon. Ngunit hayaan niyo munang magpaalam ako sa aking pamilya. At ganito naman ang tugon ng ating Panginoong Hesus, sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Panginoon Diyos. So yung mga nabasa po nating tagpo dito sa Luke chapter 9, yan po yung mga ilang alibay o mga dahilan ng mga tao na nagnais na sumunod sa Panginoon, ngunit may kanya-kanya silang dahilan upang tumanggi at hindi na makapagpatuloy sa pagsunod sa ating Panginoon. Nang tawagin ng Panginoong Hesus ang mga magkakapatid na Santiago at Juan, sila may nasa kanilang bangka at nag-aayos ng mga lambat. Maaring magpapasimula pa lamang silang mangisda o tapos na sa pangingisda. Tinawag sila ni ating Panginoong Hesus habang abala rin sa kanilang paghahanap buhay. Ayon nga sa verse 20, tinawag din sila agad ng Panginoong Hesus at sumunod din sila sa ating Panginoon, iniwan ng bangka at maging ang kanilang ama. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama na kasama ang kanilang mga upahang manggagawa. Mga kapatid, may karagdagang mahalagang impormasyon sa bahaging ito. Sabi po, meron silang malaking bangka at may mga upahang manggagawa. Naroon ang kanilang ama, ngunit marahil matanda na ito at hindi na kayang mamahala sa kanilang fishing business. Ang iiwanan nila ay isang negosyo maunlad. So hindi basta-basta, kapalit ng isang paglilingkod na walang bayad. It will be a big sacrifice on their part, pero wika sa Mark 1:20, they also followed him, leaving their father Zebedee in the boat with the hired men.
James and John went to Jesus. Being with Jesus means denying oneself in order to follow Him as a messenger of the gospel. Following Jesus means being ready to experience personal sacrifices. Kaya ang wika po sa Matthew 16:24, sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, "Sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ng kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Ngunit iba ang pamamaraan ng ating Panginoon Diyos. Sa Diyos ang pamamaraan ay ang pagsunod sa kanyang banal na kalooban. Tanging ang Diyos ang makapagkakaloob sa atin ng sense of fulfillment, contentment, and satisfaction. Nagagalak ang ating Diyos Ama tuwing tayo'y gumagawa ng public declaration na Siya ang ating Panginoon, that we belong to Him. At sa tuwing gagawin natin ito, gumagawa rin ang Panginoong Hesus ng declaration sa kanyang Ama that we are His people. Wika nga po sa Matthew 10:32, "Ang sinumang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit." Hindi po pwede sa Panginoon Diyos ang kalahating pagsunod. Ang kailangan niya ay pagsunod ng todo, kumpleto, puspusan, at may kasamang personal na pagsasakripisyo. Handang talikuran ang personal comfort. Susunod kahit walang detalye ng sitwasyon, susunod kahit mas maraming tanong kaysa sagot. So ito rin po ang naranasan ng ating Panginoong Hesus nang siya isugo ng Diyos Ama dito sa sanlibutan. Kaya ito po ang ating Advent season. Ito ay yung pagdating ng Mesaya. Ngunit batid ng Panginoong Hesus ang kanyang magiging misyon ay para maging pambayad sa sangkatauhan. Ngunit taos-pusong sumunod ang ating Panginoon, isang mabisang pagsunod, walang pag-alinlangan sa Diyos Ama na nagsugo sa Kanya. Nang sinabi ng Panginoong Hesus kay Pedro, "Ihagis ninyo ang inyong lambat," sumunod siya kahit kaagad ay may katanungan sa kanyang isip. Sabi po sa Luke 5:5, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko po ang mga lambat." That was pure and complete obedience despite question. At dahil doon, pinahalagahan ng Panginoong Hesus ang pagsunod ni Pedro. Ito ang uri ng pagsunod na inaasahan ng Panginoong Hesus sa bawat mananampalataya. Pagsunod na todo, kumpleto, lubos-lubos, pagsunod na nagmamadali at hindi patumpik-tumpik, pagsunod na nakipag-uunahan sa panahon. Salamat sa Panginoon sa buhay at lakas na pinagkaloob sa atin upang tayo ay makasunod pa sa mga banal na kalooban ng Panginoon at sa nais niyang paggawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa Lunes na ito na pinagkaloob niyo sa amin. At pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na ngayon sa araw na ito ay papasok sa kanilang trabaho at ang iba ay papasok sa paaralan. Ang iyo pong iba yung pag-iingat ang maranasan ng bawat isa, makarating ng ligtas at payapa at makauwi din sa kanilang mga tahanan ng ligtas at payapa. Panginoon, ipagkaloob niyo po ang biyaya sa buong araw na ito, ang aming kakanin, ang aming iinumin, at dalangin din namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na may karamdaman. Ang iyo pong mapagpalang kamay ang humipo sa kanila at ang kagalingan ay kanilang maranasan mula sa kanilang mga pananampalataya. Pagpalain ng Panginoon ang aming mga kapatid na ngayon nanonood, nakikinig, ang bawat pamilya ng bawat isa, mga kapatid namin sa ibang lugar, ibang bansa. Ang pagpapala ng Panginoon Diyos ay patuloy ninyong maranasan. Sa pangalan po ng kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Hesus. Amen. Salamat po at papuri sa ating Panginoon at maging sa inyong pagsama sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang salita sa umaga nito. Friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. My
Mayo